Isang napakagandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut Stories. Ako po si Blanca, pero mas kilala ko sa palayaw na Beba. Ipinanganak ako dito sa Pilipinas sa Filipina na ina at tatay na taga Poland. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa isang condo unit malapit sa isang mall sa North EDSA. Solo flight ako sa buhay, 8 years old pa lamang ako noong maulila. Buti na lamang at may naiwang pera at ari-arian ng mga magulang ko. Kaya hindi ako nauwi sa bahay ampunan at sa halip ay inalagaan ako ng aking socialite na tiyahin. Pero papadudot, kahit na nasa pangangalaga niya ako, ay namuhay pa rin po akong mag-isa. Nasanay din ako sa solong pamumuhay na dinala ko hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Ngayon ay solo pa rin ako sa buhay. Walang pamilya, walang love life, at walang masyadong kaibigan dahil nga sa pagiging introvert ko. Pero papadudod sa pagiging solo flight at introvert ko, hindi ko akalain na makakaranas ako ng kababalaghan sa buhay na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Mahilig ako mag-travel ng mag-isa. Marami na akong pinuntahang mga lugar tulad ng Warsaw sa Poland, Liverpool sa UK, Miami sa Florida at Budapest sa Hungary. Halos nalibot ko na rin ang buong Pilipinas. Mula Batanes hanggang Zamboanga City. Sabi nga ng mga kakilala ko ay walang silbi ang condo unit ko sa grass residences. Kasi madalas namang walang tao doon. Madalas akong nasa labas sa galaan, sa lakwatsahan, food trip dito, selfie doon. Kaya nga Instagram ko ay mahigit na 1,000 ang mga post at followers ko. Samantala isang araw ay nagpa siya ako mag-travel sa Siquijor para sa kakaibang adventure. Maraming nagsasabi na mystic ang probinsyang yon. Bukod sa nababalutan po ito ng sari-saring kwento ng kababalaghan. Nag-decide ako mag-check-in sa isang maliit na motel sa bayan. Maayos naman siya at malinis. Pero ang hindi ko alam ay may naghihintay palang sorpresa sa akin nung mga sandaling yon. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay kakaibang lamig ng hangin na ang sumalubong sa akin, na siyang nagpataas ng balahibo sa buong katawan ko. Hindi naging magandang vibes ko sa kwartong yon kaya nag-decide akong kausapin ulit ang may-ari para magpalipat ng kwarto. Unfortunately ay wala nang ibang bakanting kwarto kundi yun na lamang. At kakaunti lang sa Siquijor ang mga motel at mga paupahang kwarto na para sa mga turista. Kaya no choice ako kundi ang manuluyan na lamang sa misteryosong kwarto. Total ay ilang araw lang naman ako doon, papadudot. Unang gabi ko ay hindi na ako makatulog. Para bang may kumakaluskos palagi sa loob at katabing kwarto ko. Inisip ko na baka gising pa mga tenants sa kabila kaya hinayaan ko na lamang at sinubukan ulit na makatulog. Pero sa pangalawang pagtatangka ko ay bigla na lamang ako nakarinig ng kaluskos at yabag sa loob mismo ng aking kwarto. Kaya napabangon ako sa aking kama at binuksan ko kaagad ang ilaw. Wala naman ako nakitang kakaiba pero para makasigurado ay tsinek ko ang banyo. Pati na rin ang ilalim ng kama kung merong kakaiba. Wala naman akong nakita. Napabuntong hininga na lamang ako at bumalik sa aking kama. Hindi ko na pinatay ang ilaw at nagpasya akong manood muna sa Netflix. Pero nagulat ako at halos mapasigaw nang biglang mamatay ang ilaw sa loob ng kwarto ko. Nakaramdam ako ng inis dahil tinaon pang gabi ang brownout. Pero nagtaka ako nang matanaw ko mula sa bintana na may ilaw sa mga katabing bahay at establishments. Ibig sabihin ang kwarto o ang buong motel lamang namin ang walang ilaw noong sandaling yon.
Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang may narinig akong pumindot ng switch button. At kasabay noon ang biglang pagbukas ng ilaw sa banyo. Papa Dudut, napatayo ako at napatanaw sa loob ng banyo. Mula sa aking kwarto ay kitang-kita ko ang salamin sa ibabaw ng lababo ng banyo. Tinitigan ko yon as if may inaasahan akong magpapakita sa salaming yon. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Dahil ilang saglit pa ay natanaw kong unti-unting nag-moist ang salamin na para bang umusok pero nanggagaling sa loob ng salamin. Pero bigla ako nawala ng lakas ng loob para tingnan ang salamin. Kaya naman napapikit ako, Papa Dudut, at nagdasal ng ama namin. Biglang bumalik ang ilaw sa buong kwarto at pagtingin ko sa banyo, wala nang moisture ang salamin. Pagkatapos noon ay hindi na ako nakatulog dahil natatakot akong may mangyari pang kababalaghan sa loob ng kwarto ko habang natutulog ako. Kaya kinaumagahan ay agad ako nag-check out at umalis sa motel na yon. Buti na lamang at sa pag-browse ko ng internet ay nakahanap ako ng isang guest house. Medyo may kamahalan at hindi ako nakapag-book in advance. Pero maswerte ako dahil in-accommodate pa rin nila ako at nakakuha ng isang unit. Malapit din po ito sa mga tourist destinations dito sa Siquijor kaya sulit na rin. Samantala noong araw na yon ay nagpunta ako sa Butterfly Sanctuary. Pagkatapos ay nagtungo din ako sa Lassie Church at Lassie Convent. Ayos naman ang pamamasyal ko. Nakakawala ng stress dahil ang lamig at ang sariwa ng simoy ng hangin. Pero habang naglalakad ako sa vicinity ng Lassie Church ay may napansin akong itim na aninong dumaan at tila pumasok sa loob ng isang kalapit na puno. Tumaas ang buong balahibo ko sa katawan at agad akong napaisip kung ano ang nakita ko. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig na dumampi sa aking katawan na parabang niyakap ako nito. Dahil tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan ay napatakbo ako palayo at sa halip ay nagtungo na lamang ako sa bayan para mananghalian at mag-sightseeing sa ibang tourist spots. Pero Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng mga sandaling yon. Pero laking gulat ko nang makakita ako ng hindi lang isa, kundi 6 na aninong itim na tila nasa paligid ko lamang at pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Kaya napatakbo ako at nag-decide na bumalik na lamang sa aking guest house. Sobrang kinabahan talaga ako noon, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na nakita ko ang mga yon na parang gustong lumapit sa akin. Nagdasal ako ng mataimtim sa Diyos at nakiusap na gabayan niya ako sa aking bakasyon. Nung araw ding yon ay naisipan ko nang umuwi sa Maynila dahil aaminin kong hindi maganda ang naging karanasan ko sa Siquijor. Pero bago pa ako makapag-impake, tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Nang biglang may marinig akong mga yabag na palapit sa akin. Agad akong lumingon sa aking likuran at napasigaw ako nang makita ko ang 4 na itim na aninong nasa loob ng aking guest room. Nagsisigaw ako at napatakip ako sa aking mga mata at sumiksik ako sa sulok ng kwarto. Mamayang kaunti ay muli akong napatingin kung naroon pa ang mga itim na anino. Pero wala na sila. Dahil doon, Papa Dudut, ay dali-dali ako nag-impake at umalis kaagad sa guest house. Nagpalibot-libot ako sa buong bayan hanggang sa abuti na ako ng gabi. Sobra akong kinabahan kasi wala na akong makitang ibang matutuluyan dahil fully booked karamihan ng mga napuntahan kong inn o mga guest house. Ang iba ay hindi sila nag-accommodate ng mga clients na walang reservation. Mukhang mapipilitan akong matulog sa kalye, ang sabi ko noon sa sarili ko. Mamayang kaunti ay lumapit sa akin ng isang matandang babae. Iha? Bakit ka mag-isa rito? Gabi na baka mapahama ka. Ang nag-aalalang wika niya sa akin.
Umalis po ako sa tinutuluyan kong guest house. Wala naman ako mahanap na ibang inn o motel dito. Lahat yata nang mapuntahan ko ay fully booked na. Wika ko naman. Taga saan ka ba? Curious na tanong sa akin ng matanda. Taga Metro Manila po ako. Turista lang po ako dito sa Siquijor. Sagot ko naman. Nakita ko naman ang pag-aalala sa mata ng matanda. Gusto mo sa bahay ko na lang muna magpalipas ka ng gabi? Huwag kang mag-alala, ako lang mag-isa sa bahay at hindi kita sisingilin. Mabuti akong tao. Pangungumbinsi niya sa akin. Naniniwala naman po ako mabuti kayong tao. Ang wika ko naman sa kanya. Pero hindi po ba ako nakakaistorbo sa inyo? Agad namang sumagot ang matanda. Siyempre hindi. Gusto kong makauwi ka ng ligtas sa Maynila. Kaya sige at sumama ka na sa akin. Malapit lang ang bahay ko dito. Pag-aaya pa niya sa akin. Agad naman akong sumama sa kanya, Papa Dudut. Pagdating ko sa bahay niya, bagamat kubo ito ay maganda at maliwalas ang paligid nito. Walang bad vibes akong nararamdaman. Ramdam ko kaagad na safe ako dito. Siya nga pala, Iha. Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin pagpasok namin sa kanyang simple pero maayos at malinis na kubo. Beba po, magalang kong sagot sa kanya. Tawagin mo na lamang akong Tosya, ang sabi ng matanda. Nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Ilang saglit pa ay hinain na niya ang pritong bangus na may kamatis at mainit na kanin. Tapos sabay na kaming kumain. Nagkwentuhan tungkol sa pagkakaiba ng buhay sa Maynila at Siquijor. Hanggang sa matapos kami at magligpit ng pinagkainan. Doon ay tinuro na niya sa akin ang aking kwarto. Naroon ang isang higaan na gawa sa kawayan, may 2 unan at 1 kumot. Agad naman ako nagpasalamat sa matandang babae at pagkatapos ay iniwan na niya ako sa kwarto. In fairness naman sa kwarto ko ay magaan yon sa pakiramdam ko. At kahit na walang kutsyon ang higaan ay nakatulog ako. Ngunit makalipas siguro ng ilang oras ay bigla ako nagising. Nakarinig kasi ako ng mga tahol ng aso. Hindi lang siya basta tahol kundi parang tahol ng isang umiiyak na aso. Nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa labas ng kubo at dahil doon ay nagpa siya akong silipin sa butas ng nakasarang bintana kung ano ang nasa labas. Papa Dudut, nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang makita ko mula sa butas ang mga aninong itim na bahagyang naiilawan ng liwanag ng buwan. Katulad ng dati ay 6 sila. Para bang gusto nilang pumasok sa loob ng kubo pero hindi sila makapasok. Kinabahan ako at namutla. Ano kaya ang 6 na aninong yon at ano ang pakay nila sa akin? Maya-mayang kaunti ay may kumatok sa pinto ng kwarto. Beba, gising ka ba? Agad akong tumayo at binuksan ang pinto. Tumambad sa akin si Aling Tosya at tila nag-aalala ang kanyang mga mata nang siya ay titigan ko. Bakit po, Aling Tosya? May problema po ba? Kinakabahang tanong ko sa matanda. Nakita mo yung 6 na aninong itim sa labas? Gusto nilang pumasok sa loob. Buti na lang at marami akong proteksyon na nilagay sa palibot ng bahay. Wika niya. Nagulat naman ako sa aking narinig. Alam niyo po yung mga aninong itim? Nakikita niyo rin po ba sila? Tumango naman si Aling Tosya bilang sagot. Nakikita ko sila at alam ko kung ano ang pakay nila sa'yo. Gusto ka nilang kunin. Naguluhan naman ako sa mga sinabi niya. Gustong kunin? Sino ba sila? Tanong ko. Mga alagad sila ng kadiliman. Gusto nilang kunin ang kaluluwa mo. Nakaramdam naman ako ng labis na panghihilakbot sa sinabi ni Aling Tosya. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito, ako ang bahala. Aniya. Pagkatapos noon ay ikinuwento sa akin ni Aling Tosya na kaya pala niya ako nilapitan dahil nakita na niya ang sumusunod sa akin ang mga aninong itim. Sinusundan ng mga aninong itim ang mga dayuhan sa probinsya tulad mo.
Kwento pa niya sa akin. Napagkatuwaan ka siguro nila dahil alam nilang mag-isa ka lamang nagbabakasyon dito. Na solo ka lang. Dagdag pa ni Aling Tosya. May mga natulungan na siyang ibang turista sa Siquijor na ginugulo ng mga itim na anino. Hindi lang pala ako ang naka-encounter noon. Huwag kang maglala, Beba. Ibibigay ko sa iyo to. Ang sabi ni Aling Tosya sabay bigay sa akin ng isang kwintas na may batong makintab na asul. Ayon sa kanya ay suotin ko raw ito paglabas ng bahay para hindi na ako sundan ng mga itim na anino. Curious lang po ako, ano nangyayari sa mga turistang walang proteksyon laban sa mga itim na anino? Tanong ko pa sa matanda. Sasama yon sa iyo hanggang sa pagbalik mo sa Maynila. Guguluhin nito ang buhay mo. Magpapakita sila sa iyo hanggang sa magulo na ang isipan mo na nauuwi ka nalaunan sa aksidente o pagkakamatay. Paglalahad ni Aling Tosya sa akin. Sa susunod, Beba, ay huwag kang maglalakbay ng mag-isa dahil baka makaengkwentro ka ulit ng mga itim na aninong magbibigay ng kamalasan sa buhay mo. Ang payo pa niya sa akin. Kung ganun hanggat maaari, huwag akong maging solo traveler. Dahil baka mapagkatuwan ako ng mga itim na aninong magbibigay ng kamalasan sa akin. Samantala kinaumagahan ay sinuot ko ang kwintas bago ako umalis ng bahay ni Aling Tosya. Agad ako naglakbay papunta sa port at hindi ko na nilis ang kwintas sa leeg ko hanggat hindi ako nakakauwi ng ligtas sa Metro Manila. At yun nga, nakabalik din ako ng ligtas at simula noon ay hindi muna ako nag-travel ng mag-isa. Iniwasan ko ng mag-isa. Nakisalamuha ako sa mga kasamahan ko sa trabaho at nakipagkaibigan ako sa ibang tao. Bagamat hindi natanggal sa akin ang pagiging introvert, pero hindi na ako nagta-travel na mag-isa. At kung magsusolo travel naman ako ay hindi ko nakakalimutang isuot ang kwintas na ibinigay sa akin ni Aling Tosya. Nagsisilbi kasi itong anting-anting laban sa mga masasamang elementong gustong gumambala sa buhay ko. Papadudot, sa ngayon ay okay na ako. Tuloy ang buhay at masasabi kong nag-improve na ang aking social life. At kung mag-solo man ako, I always make sure that I am equipped with protection at yun ay ang pananampalataya ko sa Panginoon. At pagdarasal palagi na sana'y gabayan at ingatan niya ako sa aking paglalakbay. Papadudot, hanggang dito na lamang ang aking kwento at sana'y mabasa po niyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Beba. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.